Feel free to say what we do. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. We're pangit mo. Kung pangit mo. Kung pangit mo. Kung pangit mo. Kung pangit mo. Shame on you. Meron yun yung kuya. May ibang angulo na nakikita yung kuya. Minumura niya. Ang dami rin niyang hawak. Ang dami rin hawak ng kuya na yun. Yung nagmumura. Puta. Dito na siya tumigil. Agad nakasakay sa sasakyan si Claire Castro. Okay. Anyway, okay, first and foremost, maraming salamat sa mga kababayan natin for doing this. Okay? Balik lang ako dito sa Pilipinas ng very quick, Gustong-gusto nating gawin to sa Pilipinas. Okay? Gustong-gusto nating gawin to sa Pilipinas. Pero dito sa Pilipinas, tinatakot ang lahat ng mga very vocal sa kritisismo laban sa administrasyon. Salamat sa pagpahiya sa mga walang hiya. Correct! Okay? Dito sa Pilipinas, naalala niyo yung nangyari kay Mike Romero, yung sa Bogo Cebu, yung headshot, yung gano'n, pagkatas Bogo, yun, tas kinasuhan siya ng NBI, di ba? Which, by the way, congratulations kay Sir Mike Romero dahil na-dismiss na yung kaso niya. Yung mga ganong kasimpleng bagay, kakasuhan ka dito sa Pilipinas. Magtanong ka tungkol sa 29 million na loan, 'di ba? Kakasuhan ka. 'Di ba? Magtanong ka about Risa Ontiveros, kakasuhan ka. 'Di ba? Dito sa Pilipinas kasi tinatakot talaga nila lahat ng mag-criticize. Ito nga online, di pa nga harap-harapan 'to eh. 'Di ba? When the rallyist in the Senate expressed their disgust on Tito Soto. 'Di ba? Kapal ng mukha ni Tito Soto. Kasi, ito mga to, grabe, mga barbaric, ganyan-ganyan, kineso, ganyan-ganon. Sila pa yung mayabang. 'Di ba? Dito sa Pilipinas, sila pa yung mayabang. Hawak nila lahat dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Hawak nila lahat ng pulis, ang korte, ang whatever. Kaya nagpapasalamat ako dun sa mga kababayan natin abroad. Kasi you are able to do this in such, alam mo yung para talaga kinwelyuhan mo itong mga putang ina na tapos inano mo sa pader. Wala silang magawa eh. Wala silang magawa kasi nasa foreign land sila. At yung bansa kung saan nandun sila, mataas ang respeto sa freedom of speech. Dito sa Pilipinas, walang freedom dito eh. Kaya yung, alam mo yun, yung pakiramdam natin na naiganti tayo ng mga Filipino-Canadian sa, nung ating mga kababayan na Filipino-Canadian. Ganun yung feeling na, salamat! Diba? Yes! Diba? Ganon. Kasi, pagdating sa ibang bansa, tangina nyo, hindi nyo maresbakan yung mga Pilipino dyan, Hindi nyo maresbakan kasi, camera eh. Humingi pa ng tulong tong si Auntie Claire sa pulis. Na para bagang ikaw ay hindi government official, at para bagang hindi ka nakarating dyan sa Canada gamit ang tax na sambay ng Pilipino. Shame on you, pangit Auntie Claire, kahit saang bansa ka magpunta, kukuyugin ka na talaga na mas marami pa, kaya magsama ka na ng sarili mong bodyguard. Pasalamat ka, di pa nginudngud yung mukha mo. True. Ate Joey, natawa ako sa economic indication na instead ang target ang aabutin, yung target ang nag-adjust sa incompetence ni Marcos. Totoo yan. Diyos me, Marimara. Ayun. Ma'am Gareth Malaya, hello. Grabe piko ni Auntie Claire.
hindi siguro na-realize ni Auntie Claire kung gaano nakagalit yung tao sa kanya. Kasi, ano siya eh, hi, Ate Narina Nico, hello, hello. Tama lang ginawa sa kanya kung sirain niya ang mga Duterte. Totoo. So, totoo lang. Kaya, let's deconstruct Auntie Claire, no? And her unreasonableness, okay? Akala kasi ni Auntie Claire, okay, to be fair kay Auntie Claire, I think nagagawa niya yung yung expected sa kanya ng Malacanang, which is to divert all the issues away from Bongbong Marcos. And in fact, itong nangyayari na to kay Auntie Claire, it is another stunt na feeling ko nga baka kaya nanadya na umikot sa mga rally-rally eh. Nagpe-prepare talaga siya at tanggap niya na siya talaga ang magiging katatawanan today. Ganon. Alam niya talaga na, ay okay, diversion time, magtrabaho muna ako, ganyan. Ayun, yun talaga yung purpose niya eh. Ako tingin ko yun talaga yung niya. Yun, dahil galit na galit yung mga Pilipino sa Canada kay BBM eh. Ngayon, at this point kasi, Auntie Claire is BBM. Parehas kayo dyan eh. So sa totoo lang, kahit magalit kami kay Auntie Claire or magalit ka kami kay BBM ng direkta, parehas yan, kay BBM ang tama. Pero ngayon, siguro iniisip nila na parang, parang hindi si BBM, si Auntie Claire ang sasalo ng lahat ng galit. Ayun. Hala, salamat. Isa ako sa 50, sabi ni Brown Pinay. Ayan. Taray. At ano pala magbigay ng ang galing. Okay. Thank you, Ma'am Chay. Ayun. At maraming salamat kay Ma'am Elsin. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Elsin, sa inyo pa super sticker. Thank you very much. Yung nagsumbong pa sa mga pulis sa Vancouver, totoo. Okay, panoorin muna natin yung video, no? Panoorin natin yung video para masaya tayo. Panoorin natin yung video ng sama-sama. Tingin ko yung pinakamagandang video, yung video na pinost ni DDS Vancouver eh. Kasi malinaw. Hindi ko alam kung sila yung original na nag-shot noong hindi ko alam kung sila yung original nito eh, pero yung post nila yung pinakamalinaw na video eh. Ayan. Okay, wait lang ah. Ayan. Sa page 2 na yung DDS Vancouver, sa kanila kasi pinakamaganda yung resolution. So parang, I think, baka original yung video na to or ano. Hi, Ma'am Claire! Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Bakit patuloy na imbestigahan ang flood control? Tapos si entrada talaga. Ay, hello Ma'am Claire. Kumusta? Kumusta, Auntie Claire? Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng Yung pwede mo bang sabihin? yung president. Hi, Ma'am Claire! Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Bakit patuloy na imbestigahan ang flood control? Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiyang naman kayo!
Fidel Castro. Bring back the money to the coffer of Filipino. Your face is ugly then. Ito si ate, no? Ito si ate, yun nandito. Yun nandito, your face is ugly! What you are? Because you're a liar. Back the money. Liar. Sa pera ng Ayan, si Fidel Castro. Bring back the money to the coffer of Filipino. Your face is ugly then. What you are? Because you're a liar. Ma'am, You are a traitor. singganana, You are a thief. Ilongganan ako, singganan ko kagwapa sa inyo. Pero tani, ang kwarta sang Pilipino, ibalik nyo. Aliw na aliw talaga ako. Ang kwarta, ibalik nyo. Kalooy ang mga Pilipino. Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Kalooy ang mga Pilipino. The best talaga yung mga Ilonggo, no? Please, please, Cry baby. What a cry baby. please, bring the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng pulis si Fidel Castro. project. Nagpatulong ng ano, nagpatulong ng pulis. Is freedom of speech. Is freedom of speech our, yeah, that's the secretary. Who is staying Secretary. in a 5,000 suite. Yan siya. You can film them all you want, no problem. We are harmless. We just want to. Yeah, we just want to let her know. Feel free to say whatever you want. Feel free to say whatever you want to say. Yeah. She lies. We are not harassing you. We are not harassing you. She's a thief. We're not harassing you, Fidel Castro. You want to stand here? No, we are not violent. We're just saying. Yeah. Di ba ba yung sinungaling? Sinungaling. Okay, wala pala dito yung ano, yung may nagpupula. Yung putang ina mo, teka lang ha. Abang, ano rin natin yun, panoorin rin natin yung angulo na yon. Yung minumura talaga si Auntie Claire. Sa Pilipino. Sa Pilipino. Shame on you, Claire, anti-Claire. Ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please, What a cry baby. please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. I think we can hear you without that. Kapal ng mukha! You can film all you want, no problem. But if you threaten by you guys, just let them be you. You can film them all you want, no problem. We are harmless. We just want to let them know. Feel free to say whatever you want. She lies! Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. We're pangit mo. Ang pangit mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Pangit mo. Ang pangit mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Nakakala ka na. Nakakala ka na. Putang ina Pilipino. Shame on you. Meron yun yung kuya. May ibang angulo na nakikita yung kuya, minumura niya. Ang dami rin niyang hawak. Ang dami rin hawak ng kuya na yon, yung nagmumura, putang ina mo, Claire Castro, putang ina mo, putang ina mo. Dito na siya tumigil, agad nakasakay sa sasakyan si Claire Castro. Okay, anyway, okay, first and foremost, maraming salamat sa mga kababayan natin for doing this. Okay? Balik lang ako dito sa Pilipinas ng very, very quick, ano. Gustong-gusto nating gawin to sa Pilipinas. Okay?
Gusto nating gawin to sa Pilipinas. Pero dito sa Pilipinas, tinatakot ang lahat ng mga very vocal sa kritisismo laban sa administrasyon. Hello, Ma'am Maria Restomi. Hello, hello. Dahil Ilonggo ako, salamat kay ate. Feeling ko nakaganti na ang Philippines kay Auntie Claire at nakakahawa ang tawa mo, Ma'am Joey. Trots. 'Di ba? Yeah, we love you, Canadian Patriots. Salamat sa pagpahiya sa mga walang hiya. Correct! Correct! Okay? Dito sa Pilipinas, naalala niyo yung nangyari kay Mike Romero, yung sa Bogo Cebu, yung headshot, yung gano'n pagkatas Bogo. Yun, tas kinasuhan siya ng NBI, 'di ba? Which by the way, congratulations kay Sir Mike Romero dahil na-dismiss na yung kaso niya. Yung mga ganong kasimpleng bagay, kakasuhan ka dito sa Pilipinas. Magtanong ka tungkol sa 29 million na loan, 'di ba? Kakasuhan ka. 'Di ba? Magtanong ka about Risa Ontiveros, kakasuhan ka. 'Di ba? Dito sa Pilipinas kasi tinatakot talaga nila lahat ng mag-criticize. Ito nga online, di pa nga harap-harapan 'to eh. 'Di ba? When the rallyist in the Senate expressed their disgust on Tito Soto. 'Di ba? Kapal ng mukha ni Tito Soto. Kasi, ito mga to, grabe, mga barbaric, ganyan-ganyan, kineso, ganyan-ganon. Sila pa yung mayabang. 'Di ba? Dito sa Pilipinas, sila pa yung mayabang. Hawak nila lahat dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Hawak nila lahat ng pulis, ang korte, ang whatever. So, dito sa Pilipinas, yung mga matatapang dito are really facing yung extreme na panggigipit. Ayan. Mga extreme na panggigipit. Kaya nagpapasalamat ako dun sa mga kababayan natin abroad. Kasi you are able to do this in such, alam mo yung para talaga kinwelyuhan mo itong mga putang ina na tapos inano mo sa pader. Wala silang magawa eh. Wala silang magawa kasi nasa foreign land sila. At yung bansa kung saan nandun sila, mataas ang respeto sa freedom of speech. Dito sa Pilipinas, walang freedom dito eh. Diba? Kaya yung, alam mo yun, yung pakiramdam natin na naiganti tayo ng mga Filipino-Canadian sa, nung ating mga kababayan na Filipino-Canadian. Ganun yung feeling na, salamat! Diba? Yes! Diba? Ganon. Kasi, pagdating sa ibang bansa, tangina nyo, hindi nyo maresbakan yung mga Pilipino dyan, Hindi nyo maresbakan kasi, camera eh. Humingi pa ng tulong tong si Auntie Claire sa pulis. Na para bagang ikaw ay hindi government official, at para bagang hindi ka nakarating dyan sa Canada gamit ang tax na sabay ng Pilipino. Diba? At yung police na nagsalita dun sa mga rallyista, no, you can say whatever you want. Hindi sila pinigilan. So it felt really, really good. It felt really, really good. Sana let's take a lead dito sa mga kababayan natin. At actually sa totoo lang, yung mga kababayan, even sa Japan, grabe rin yung mga kababayan natin dyan. Nung nag-visit dyan si BBM, grabe rin yung nila eh. Grabe rin yung protesta nila. And I think we should show up more. Especially kung itutuloy lang ni BBM yung kakapalan ng mukha niya, travel lang siya ng travel, punta-punta sa ibang bansa, visit, ganyan. Filipinos should show up. And really show to everyone, to the world,
how stupid this president is. Kasama na yung mga julalays niya, na kagaya ni Claire Castro. Sabi ko nga, okay, hindi naman, kasi iba sinasabi, hanggang ganyan lang kayo, sigaw-sigaw lang kayo, keneso-keneso, ganito. Well, we all wish, no? Merong pang mangyayari beyond doon sa mga sigaw-sigaw. Pero, sana wag niyong minamaliit yung mga tao na sumisigaw. Kasi sa sigaw nagsisimula lahat eh. Sa sigaw nagsisimula lahat. So, I think it's very important na maitatala natin yung mga disgust natin by demonstrating, by really confronting our government officials. Alam niyo yung sobrang brazen ni Claire Castro, yung sobrang kapal ng mukha ni Claire Castro. Ano ba ang kanilang mga pinaglalaban? Ano ba ang basihan ng mga kineso? Sa putang ina mo ka, Claire? As if naman nakikinig ka. Anong basihan-basihan? Ang narereklamo namin, putang ina ninyo, hanggang ngayon, hindi nyo ma-figure out at ayaw nyong bigyan ng effort yung paghahanap sa mga korap. Ang nirereklamo namin, nanggigipit kayo ng mga taong hindi agree sa inyo. Anong proof yung kailangan mo? Kami nga yun, iniipit nyo kami, putang ina mo. Anong proof ang kailangan mo? Ano ba ang mga reklamo nila? Ano ba basihan? Ganyan. Talaga? Nakinig ka sa reklamo namin? Nakinig ka sa reklamo namin kahit kailan? Best in gaslight kang pota ka? Diba? So, si Auntie Claire, ano kasi siya yung fake it till you make it. Yung, kahit alam niya na walang kwenta yung sinasabi niya, she's going to do it anyway. Yeah, ito yung alam mo yung mga badges ng yung mga badges na isang lana nito, kaluluwa nito. Kasi I'm pretty sure, abogado yan eh. May talino yan, alam niya yung ginagawa niya na kung tama o mali. But she's going to do it anyway. Yung magsasalita na, ano ba narereklamo niyo? Wala ba kayong basihan? Meron ba kayong basihan sa mga narereklamo ninyo? Ganyan, etc. etc. Of course, meron. Ang problema, kahit naman kasi meron kaming basihan, hindi nyo kami napakinggan. Sabi ni MJJ, nababayolentihan sila sa ganyan, feeling na haras, yung mga biktima ng korupsyon na namatay dahil sa kahayupan nila, okay lang. Yung pangungurap nila, hindi ba yun kabastusan? Sarap tirisin eh. Correct! Yung hindi nila maabutan ng tulong, mga kababayan natin na walang mahita sa PhilHealth, para sa mga medical assistance, ang tawag dun. Kakasuhan ka ng cyber libel. Kapag hindi ka agree sa kanila, pag galit na galit ka sa mga pinaggagawa nila, kakasuhan ka ng cyber libel. As if you're not talking about their job. Tapos nagpapakalat na naman ng mga kakamping na ang squammy daw ng mga OFWs. Hello, pag si Auntie Claire nagpakaswami sa Malacanang press con, okay lang, mga baliw talaga. And these people are yung mga kababayan natin doon, ang narereklamo nila, investigasyon sa flood control, ba't ayaw nyo? Diba? Ibalik nyo ang pera ng mga Pilipino. Bakit? Talaga naman, diba? Kahit naman yung investigasyon na nangyari sa flood control sa Senate, sa Congress at saka sa Senate, ang resulta, meron silang nakumpirma na at least 21 ghost flood control project. Asan yung mananagot doon? Kasi sasabihin nila, squammy. Wow, talaga? At this point, yun yung iisipin ninyo kung squammy o rich yung pamamaraan ng pagrereklamo ng mga Pilipino. Sabi ni Aracins, the police probably don't know she's public servant. They understand the reason why she is being reprimanded. I'm pretty sure alam nila na part yan ng entourage ni Bongbong. Ayun. May delusion sila na maraming overseas Filipino na nagmamahal sa kanila. Actually, ayun.
Bye.